After descending over 130 feet, they find what they've been searching for. 10 mga bagay na nakita ng mga divers sa ilalim ng dagat. Noong sinaunang panahon ay wala pang masyadong mga makabagong teknolohiya, kung kaya't kakaunti pa lang ang mga bagay na nalalaman ng mga tao tungkol sa ating karagatan. Ngunit ngayong maunlad na ang ating technology ay unti-unti nang natutuklasan ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng dagat. Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bagay na nakita ng mga divers. Kaya naman simulan na natin. Number 1. The Underwater River Cenote Angelita. Ang Cenote Angelita ay isang natatanging lugar sa Mexico na kilala sa kakaibang view nito na parang may ilog sa ilalim ng dagat. Ito ay isang malalim na hukay na nabuo dahil sa pagguho ng mga bato. At ito ay napuno ng fresh water sa ibabaw at salt water sa ilalim. Kapag lumusong ka ng mga 30 meters mula sa ibabaw ay makikita mo ang tila isang ilog na dumadaloy sa ilalim ng tubig. Ang ilusyon ng ilog na ito ay sanhi ng tinatawag na halok line. Ito ay isang phenomenon kung saan hindi agad naghahalo ang fresh water at salt water. Dahil mas mabigat ang salt water, ito ay nananatiling nasa ilalim na parang bumubuo ng hiwalay na ilog. Sa ilalim ng salt water ay makikita ang makapal na parang ulap na layer na nagbibigay ng kakaibang anyo sa ilalim ng cenote na tila isang mahiwagang lugar. Bukod sa kakaibang view nito, marami ring natatagpuang sinaunang bagay sa ilalim ng Cenote Angelita. May mga nahuhukay na buto ng hayop at mga artifact na pinaniniwalaang nagmula pa sa panahon ng mga ancient Maya. Ang mga divers na sumusubok na abutin ng mas malalim na bahagi ng cenote ay minsan nakakakita ng mga misteryosong bagay na itinago ng tubig sa loob ng napakahabang panahon. Dagdag pa rito, hindi lamang ito isang lugar para sa mga divers, kundi mahalaga rin para sa mga archaeologists at historians. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga cenote tulad ng Angelita ay sagrado para sa mga sinaunang Maya at ginagamit sa kanilang mga ritual. May mga ebidensya na nagpapakita na ang mga gamit na nahanap sa ilalim ng cenote ay maaring may kinalaman sa mga seremonyang ito. Sa kabuuan, ang Cenote Angelita ay isang kahangahangang destination hindi lamang para sa mga nais maranasan ng kakaibang diving experience, kundi pati na rin sa mga gustong tuklasin ang mga lihim na nakatago sa kasaysayan. Number 2. Neptune's Lost Gardens. Ang Neptune's Lost Gardens ay kwento ng isang diver na nakatuklas ng mga lihim na kayamanan sa ilalim ng dagat na matagal nang itinago ng karagatan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga lugar na ito ay hindi pa naaabot ng tao. Ngunit sa tulong ng makabagong teknolohiya at pagsasaliksik ay natuklasan ng mga ito. Sa kanyang paglalakbay sa malalim na bahagi ng dagat ay nadiskubre ng diver ang mga coral reef at iba pang life forms sa ilalim ng tubig na parang mga garden. Ang mga koral na ito ay may mga kakaibang hugis at kulay na tila mga halaman na lumalago sa ilalim ng dagat. Ang kanilang kagandahan ay nagbibigay ng kakaibang view na parang mga garden na matagal nang nakatago. Ngunit hindi lang mga koral ang nakita ng diver. Nakatagpo rin siya ng mga lumang gamit mula sa mga sinaunang sibilisasyon, gaya ng mga palayok at kagamitan na nagpapakita ng kasaysayan ng mga taong minsang nanirahan malapit sa baybayin. Ipinapakita ng mga natagpuang ito na posibleng ang mga bagay na ito ay naanod o nalunod sa ilalim ng tubig dahil sa mga sakuna gaya ng bagyo o paglubog ng lupa. Kaugnay nito, ginamit ng diver ang mga makabagong gamit tulad ng sonar at underwater camera upang masuri ang mga lugar na hindi maabot ng karaniwang tao. Sa pamamagitan ng mga gamit na ito ay natuklasan ang mga bahagi ng karagatan na hindi pa nasasaliksik. Ang mga lugar na ito na tinawag na garden sa ilalim ng dagat ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating mundo. Pinapakita rin ng mga coral reef at iba pang yamang dagat kung paano nagbabago at umuunlad ang ecosystem sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi ligtas ang mga lugar na ito mula sa banta ng pagbabago. Dahil sa polusyon, overfishing at pagbabago ng klima ay unti-unting nasisira ang mga coral reef at iba pang bahagi ng dagat. Ang mga ganitong discovery ay mahalaga dahil ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Kung hindi natin aaksyonan ang mga banta sa kalikasan, ay maaaring tuluyang mawala ang mga likas na yaman ng karagatan. Number 3. Lake of Despair. Ang Lake of Despair ay isang kakaibang anyo ng lawa na matatagpuan sa ilalim ng dagat. Tinatawag itong brine pool na isang lugar na may sobrang alat ng tubig.
Dahil sa sobrang alat at bigat ng tubig ay hindi ito humahalo sa karaniwang seawater. Dahil dito ay nagmumukhang parang isang hiwalay na lawa sa ilalim ng dagat. Tinawag itong Lake of Despair dahil sa mga sea creatures na napapadpad dito ay hindi nakaliligtas. Namamatay sila dahil sa sobrang alat at mga nakalalasong kemikal sa loob ng tubig. Bukod dito, ang brine pool ay isang lugar sa ilalim ng dagat na puno ng sobrang maalat na tubig. Sa sobrang alat, mas mabigat ito kaysa sa normal na seawater kaya hindi ito nahahalo. Dahil sa tindi ng alat at pagkakaroon ng lason sa tubig, karamihan ng mga hayop na napapunta dito ay agad na namamatay. Ang Lake of Despair ay isang halimbawa ng ganitong uri ng lawa at matatagpuan ito sa Gulf of Mexico. Dito ay 3 beses na mas maalat ang tubig kumpara sa karaniwang tubig sa dagat kung kaya't napakadelikado sa mga hayop na pumapasok dito. Dagdag pa rito ang mga brine pool ay nabubuo dahil sa mga proseso sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng seabed ay may mga deposito ng asin at iba pang mineral na nagiging dahilan ng sobrang alat ng tubig. Meron ding mga kemikal tulad ng methane at hydrogen sulfide na tumutulong sa pagbuo ng kakaibang kondisyon sa lugar na ito. Ang mga kemikal na ito ay nanggagaling sa mga natural sediment sa ilalim ng dagat at nagpapabago sa kalikasan ng tubig. Ang Lake of Despair ay isang lugar kung saan kakaunti lamang ang mga organismo ang nabubuhay. Karamihan ng mga hayop na aksidenteng napapunta rito ay hindi nakaliligtas dahil sa sobrang alat ng tubig at mga kemikal. Pero may ilang mga bakterya na natutunan ng mabuhay sa ganitong kondisyon. Ang mga bakterya na ito ay kumakain ng methane na matatagpuan sa lawa, kung kaya't sila ay nakakaligtas. Ang mga gilid ng lawa ay tirahan ng ilang kakaibang nilalang na natutong mag-adapt sa kakaibang kondisyon ng kapaligiran. Samantala, ang Lake of Despair ay mahalaga naman sa science dahil ipinapakita nito kung paano kayang mabuhay ng ilang mga organisms kahit sa mga lugar na may matinding kondisyon. Ipinapakita din nito na ang kalikasan ay puno ng mga lugar na hindi natin lubos na nauunawaan at posibleng may mga paraan pa ng buhay na hindi pa natin natutuklasan. Number 4. Greenland Sea Mermaid. Ang Greenland Sea ay isang bahagi ng karagatan na puno ng mga misteryo at isa sa mga pinaka-popular na kwento dito ay tungkol sa Greenland Sea Mermaid. Ayon sa mga alamat, ang mga sirena sa lugar na ito ay kakaiba at hindi katulad ng mga tipikal na sirena na kilala sa ibang bahagi ng mundo. Sa karaniwang kwento, ang mga sirena ay kalahating tao at kalahating isda. Ngunit ang mga Greenland Sea Mermaid ay inilarawan bilang mas mabangis at mas kakaiba. Hindi sila ang mga magagandang nilalang na madalas nating marinig sa ibang kwento. Sa halip, sinasabing sila ay may matutulis na ngipin at buntot na parang scorpion, bagay na nagbibigay takot sa mga mangingisda. Ang kanilang anyo ay itinuturing na mas mapanganib na tila naayon sa malamig at mahirap na buhay sa dagat ng Greenland. Ayon sa mga kwento, ang mga sirenang ito ay nagdadala ng kapahamakan sa mga barko at mangingisda. Sinasabi na ang kanilang awit ay kayang magpahilo o magpatigil sa sinumang makarinig nito dahilan para mawala ang mga barko o malunod ang mga sakay nito. Ang kanilang tinig ay mapanlinlang kung kaya't maraming nagkakamali at napapahamak dahil dito. Maliban dito, may iba pang alamat na nagsasabing ang Greenland Sea Mermaid ay may kakayahang magpalit ng anyo at magmukhang karaniwang tao. Tuwing taglamig ay may mga kwento ng mga tao na nakakatagpo ng mga strangers malapit sa baybayin. Ngunit bigla na lamang silang nawawala at iniiwan ang mga tao sa gitna ng dagat. Ang ganitong mga kwento ay nagpapakita ng misteryo at takot na bumabalot sa mga nilalang na sinasabing naninirahan sa ilalim ng yelo at tubig ng Greenland Sea. Kahit walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral ng mga sirena sa Greenland Sea, ay patuloy na nabubuhay ang mga alamat tungkol sa kanila. Maraming mangingisda at mga lokal ang nagpapasa ng mga kwentong ito mula sa henerasyon hanggang henerasyon. At sa bawat kwento ay mas lalong nabibigyang buhay ang ugnayan ng mga tao sa dagat at ang takot nila sa mga bagay na hindi nila ganap na naiintindihan. Kaya naman ang Greenland Sea, na kilala sa malamig at malalim na tubig, ay isang perfect na lugar para sa ganitong mga kwento. Maraming hindi maipaliwanag na pangyayari sa rehiyong ito tulad ng mga nawawalang barko, mga trahedya sa laot kung kaya't hindi nakapagtataka na may mga alamat tungkol sa mga kakaibang nilalang tulad ng Greenland Sea Mermaid. Number 5. The Sunken City of Xicheng. Ang Sunken City of Xicheng, na tinatawag ding lungsod ng Leong, ay isang lumang lungsod na ngayon ay nasa ilalim ng tubig ng Chandao Lake sa China.
Itinatag ito mahigit 1,300 years na ang nakalipas noong panahon ng Dinastiyang Han. Isa itong natatanging halimbawa ng isang sinaunang lungsod na kahit nasa ilalim ng tubig ay nanatili pa ring buo at maayos. Ito ay tila isang kayamanang itinago ng kalikasan sa ilalim ng lawa. At noong 1959 ay nagpasya ang gobyerno ng China na magtayo ng dam upang makagawa ng kuryente. Bilang resulta ay nalikha ang Qandao Lake na tinatawag ding Thousand Island Lake. Ngunit dahil dito ay nalubog ang Xicheng kasama ang iba pang maliliit na bayan sa paligid. Ang lungsod ay nalubog sa ilalim ng tubig na may lalim na umaabot mula 40 hanggang 70 meters. At dahil dito ay halos nakalimutan na ito ng mga tao. Samantala, noong 2001 ay muling natagpuan ang lungsod ng isang grupo ng mga divers. Nang suriin nila ito ay nadiskubre nila na ang lungsod ay halos buo pa rin. Nanatiling matatag ang mga gusali, mga arko, mga templo at mga estatwa sa kabila ng maraming taon na pagkakalubog sa ilalim ng tubig. Dahil dito ay tinagurian itong Atlantis ng silangan. Dahil ito ay parang kwento mula sa alamat ng isang lumubog na syudad. Ang arkitektura ng Xicheng ay nagpapakita ng sinaunang Chinese culture. Makikita sa mga gusali ang mga ukit ng mga dragon, leon at iba pang simbolo ng kapangyarihan at pananampalataya. Noong kasagsagan ng lungsod, ito ay isang mahalagang sentro ng politika at ekonomiya. Ngayon ang mga ito ay nagbibigay daan sa atin na makita kung paano namuhay ang mga tao noon at kung gaano kahusay ang kanilang mga gusali. Kahit hindi ito isang opisyal na tourist destination, maraming divers at mga eksperto mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita dito upang pag-aralan ang lungsod. Ang pagkakatuklas ng Xicheng ay nagbigay ng malaking interes sa mga archaeologists dahil sa napakagandang kondisyon ng mga natitirang istruktura. Number 6. Sunken City of Herakleion. Ang Sunken City of Herakleion o kilala rin bilang Tonis ay isang sinaunang lungsod sa Egypt na matagal nang lumubog sa ilalim ng dagat. Sa loob ng maraming siglo ay walang nakakaalam kung nasaan ito. Noon ay mahalaga ang Herakleion bilang isang daungan at sentro ng kalakalan sa pagitan ng mga ancient civilizations. Samantala noong 2000 ay natuklasan ito ng mga archaeologist na pinamumunuan ni Frank Goddio sa ilalim ng Mediterranean Sea, malapit sa baybayin ng Alexandria. Ginamit nila ang mga modern technologies tulad ng sonar upang mahanap ang exact location nito. Ayon sa mga eksperto, lumubog ang lungsod dahil sa mga natural na sakuna gaya ng lindol, pagbaha at paggalaw ng lupa. Gayun din naman ay maraming mahahalagang bagay ang nakuha mula sa ilalim ng dagat. Kabilang dito ang mga malalaking estatwa, mga containers, mga alahas na gawa sa ginto at silver at iba pang kagamitan mula sa sinaunang panahon ng Egypt at Greece. Natagpuan din ang mga estatwa ng mga Diyos ng Egypt tulad ni Hapi, ang Diyos ng Nile River. May mga nakuhang inscription na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kalakal at pamumuhay ng mga tao noong panahong iyon. Natagpuan din ang mga bangka at bahagi ng mga sinaunang pantalan na nagpapatunay na mahalagang sentro ng kalakalan ng Herakleion. Bago maitayo ang Alexandria noong 331 BC, ang Herakleion ang pangunahing daungan ng Egypt. Dito nagtitipon ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang lugar, lalo na ang mga Egyptian at Greek. Bukod sa pagiging sentro ng trading, ay mahalaga rin ang lungsod sa relihiyon. Dito ginaganap ang mga ritual para sa Diyos na si Amun at ito ang daanan ng mga kalakal mula Greece papuntang Egypt na nagpapakita ng masiglang ekonomiya ng lungsod. Dagdag pa rito, ang isa pang kapansin-pansing natuklasan ay ang mga sacred offerings tulad ng mga container na may lamang mga hayop at mga alahas na yari sa ginto. Naniniwala ang mga eksperto na inialay ito sa mga Diyos bilang bahagi ng mga ritual ng mga foreign traders. Ang mga inscriptions at record na natagpuan ay nagbibigay ng larawan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang tao at ang kanilang ugnayan sa ibang mga bansa. Number 7. The Baltic Sea Anomaly. Ang Baltic Sea Anomaly ay isang kakaibang structure na natagpuan noong 2011 ng isang Swedish dive team na tinatawag na Ocean X habang naghahanap sila ng mga lumubog na barko sa ilalim ng Baltic Sea. Naging kontrobersyal ang pagkakatuklas dahil ang hugis nito ay bilog at malaki na nagdulot ng iba't ibang haka-haka. Maraming tao ang nag-isip kung ano nga ba ito. Maaaring isang sinaunang barko, gusali o kaya'y isang UFO na galing sa ibang planeta. Ayon sa mga divers, ang sukat ng anomaly ay nasa 60 meters ang lapad na halos kasing laki ng isang barko.
Napansin din nilang parang kahawig ito ng Millennium Falcon mula sa pelikulang Star Wars. Bukod dito ay may nakita din silang parang mahabang daanan na umaabot ng 300 meters. Ang isa pang kakaibang bagay na napansin ng mga divers ay ang mga bato sa ibabaw ng structure na tila hindi karaniwan sa Baltic Sea, kung kaya't nagbigay ito ng mas maraming katanungan. Samantala, dahil sa kakaibang anyo nito, ay lumabas ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng Baltic Sea anomaly. May ilang naniniwala na ito ay isang sinaunang barko o gusali na lumubog sa ilalim ng dagat. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring isa itong UFO or spacecraft mula sa ibang planeta na lumubog sa Baltic Sea ilang siglo na ang nakaraan. Mas pinatindi pa ang mga haka-haka nang sabihin ng mga divers na minsan ay hindi gumagana ng maayos ang kanilang mga kagamitan habang malapit sila sa anomaly. Para bang may kakaibang energy o force na nakakagambala sa kanilang mga gamit. Sa kabila nito ay maraming eksperto at scientist ang naniniwala na likas ang pinagmulan ng anomaly. Ayon sa kanila, posibleng nabuo ito dahil sa natural movement ng mga glacier noong panahon ng Ice Age. Sa paggalaw ng mga yelo at bato ay maaring nabuo ang mga hugis na katulad ng nakitang structure na mukhang gawa ng tao. Bagamat marami ang nagnanais na mapag-aralan ito ng mabuti, ay nahihirapan ang mga divers at eksperto dahil sa lalim ng location at sa gastos ng masusing pagsisiyasat. Hanggang ngayon ay wala pang konkretong ebidensya na magpapatunay kung ito nga ba ay galing sa mga alien o isang artifact mula sa isang nawawalang sibilisasyon. Number 8. The Blue Hole of Belize. Ang Blue Hole ng Belize ay isang sikat na dive site na kilala sa buong mundo dahil sa malalim at brilliant blue nitong kulay. Matatagpuan ito sa Lighthouse Reef at may lapad na halos 300 meters at lalim na 125 meters. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito ay may mga nakatagong misteryo sa ilalim ng Blue Hole na hindi pa natutuklasan sa loob ng maraming taon. Samantala, noong 2018 ay isinagawa ang isang expedition ng mga kilalang divers na sina Richard Branson at Fabian Cousteau. Gumamit sila ng submarine at mga makabagong kagamitan upang maabot ang pinakailalim ng Blue Hole. Ang isa sa kanilang natuklasan ay ang mga stalactite at stalagmite na nasa ilalim ng tubig. Karaniwang nakikita ang mga ito sa mga kuweba sa lupa, kaya ipinapakita ng mga ito na ang Blue Hole ay isang dating dry cave. Libo-libong taon na ang nakalipas, ang sea level ay mas mababa at unti-unting tumaas ang tubig at napuno ang kuweba hanggang sa ito'y naging bahagi ng karagatan. Gayun din naman ay natuklasan din nila ang isang makapal na layer ng hydrogen sulfide sa lalim na 90 meters. Sa ilalim ng layer na ito ay halos walang oxygen kaya halos walang buhay na matatagpuan dito. Kakaunti lamang ang mga nilalang na nabubuhay sa ilalim at halos walang ilaw. Kung kaya't isa itong kakaibang mundo kumpara sa karaniwang bahagi ng karagatan. Kaugnay pa nito, ang Blue Hole ay hindi lang isang lugar para sa diving, kundi isang mahalagang taguan ng mga bakas ng nakaraan. Natagpuan nila ang mga sediment sa ilalim na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbabagong naganap sa ating klima libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga koral na tumubo sa gilid ng Blue Hole ay nagsisilbing record ng mga pagbabago sa kapaligiran ng karagatan. Sa kasalukuyan, ang Blue Hole ay isang kilalang destination para sa mga divers mula sa iba't ibang bansa. Marami ang pumupunta rito upang makita ang ganda at misteryo ng lugar. Ngunit dahil sa lalim at dilim ng pinakailalim na bahagi, ang pagsisid dito ay para lamang sa mga may karanasan at may tamang kagamitan upang maging ligtas. Bagamat sikat na bilang isang dive site ay marami pa ring misteryo ang nananatili sa Blue Hole. Sa tulong ng mga bagong technology ay patuloy na inaalam ng mga scientists ang mga bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Maraming impormasyon tungkol sa ating planeta ang maaaring matuklasan dito. Number 9. The Vasa. Ang Vasa ay isang malaking barkong pandigma na ginawa ng Sweden noong 1628. Sa unang biyahe pa lang nito ay lumubog agad ang barko dahil sa sobrang bigat at hindi balanse ang disenyo. Pagkatapos ng halos 300 years ay natagpuan ng mga divers ang Vasa sa ilalim ng dagat noong 1956. Samantala noong 1961 ay matagumpay na naiahon ng Vasa mula sa ilalim ng dagat. Dahil sa putik na bumalot sa barko ay halos buo pa rin itong naipreserve. Kasama ng barko ay natagpuan din ng mga gamit ng mga crew members tulad ng mga damit, kagamitan sa pagkain at iba pang bagay. Ang mga natagpuang ito ay nagbigay sa atin ng idea tungkol sa kung paano ang pamumuhay ng mga tao noong 17th century.
Gayun din naman ang Vasa ay nagbibigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa technology at pamumuhay noong panahon ng mga European kings. Sa mga bagay na nakita sa loob ng barko ay nalaman natin kung paano ang paggawa ng mga barko noon at kung ano ang mga pagkakamaling nagawa sa Vasa na naging sanhi ng paglubog nito. Ang bawat piraso ng barko at mga kagamitan na natagpuan dito ay may kwento at nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa technology at kultura noong panahong iyon. Karagdagan pa dito, ang pag-ahon sa Vasa mula sa ilalim ng dagat ay hindi naging madali. Kinailangan ng mga eksperto na maging maingat upang hindi masira ang barko habang ito ay inaangat. Pagkatapos ng ilang taong trabaho ay nailigtas ang Vasa at dinala sa isang espesyal na museum sa Stockholm. Doon ito ay iningatan at ipinapakita sa publiko upang mas makita at maunawaan ng mga tao ang halaga nito. Sa ngayon, ang Vasa ay isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa Sweden. Libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Vasa Museum taon-taon upang makita ang barko at alamin ang kwento nito. Ipinapakita ng Vasa ang kahalagahan ng kasaysayan at kung paano ang mga bagay na matagal nang nawala ay maaring magbigay ng mahalagang aral sa kasalukuyan. Number 10. The Bimini Road. Ang Bimini Road ay isang misteryosong structure sa ilalim ng dagat na natagpuan malapit sa Bimini Island sa Bahamas. Nadiskubre ito noong 1968 ng mga divers na nag-e-explore sa lugar. Ang Bimini Road ay binubuo ng malalaking bato na tila maayos na nakahanay, kung kaya't nagmumukhang isang kalsada sa ilalim ng tubig. Ang haba nito ay umaabot ng humigit kumulang 1,000 feet. Samantala, maraming teorya ang lumabas tungkol sa Bimini Road, lalo na sa koneksyon nito sa alamat ng nawawalang lungsod ng Atlantis. May mga naniniwala na ang mga batong ito ay bahagi ng isang sinaunang lungsod na lumubog sa ilalim ng dagat libu-libong taon na ang nakalipas. Si Edgar Cayce na isang kilalang propeta ang nagsabi na maaaring may matagpo ang bahagi ng Atlantis malapit sa Bimini na nagdagdag sa misteryo ng lugar. Subalit maraming eksperto ang naniniwala na ang Bimini Road ay isang natural formation lamang. Ayon sa mga geologists, ang mga bato ay limestone at maaaring nabuo dahil sa mga natural na proseso tulad ng erosyon at paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Ang tila maayos na pagkakaayos ng mga bato ay maaaring resulta lamang ng natural na pagkilos ng kalikasan at hindi gawa ng tao. Kahit na magkaiba ang opinyon ng mga tao tungkol sa pinagmulan ng Bimini Road, ay patuloy pa rin itong pinag-aaralan. Maraming divers at eksperto ang bumabalik sa lugar upang pag-aralan at suriin ang mga bato. Gamit ang makabagong technology tulad ng sonar scanning at mga underwater camera, ay mas nadadagdagan ang kanilang kaalaman tungkol dito. Bukod pa rito, ang Bimini Road ay patuloy na nakakaakit ng atensyon at interes ng mga mahilig sa misteryo at kasaysayan. May mga nag-uulat na parang ang mga bato ay maingat na inilagay, habang ang iba ay naniniwalang ito ay gawa lamang ng kalikasan. Kahit ano pa ang totoo, ang Bimini Road ay nananatiling isang palaisipan na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming mananaliksik at diver.